Sa video na 'to, pag-usapan natin at ikukuwento ko sa inyo kung ano ba yung naging istorya nung aking business na ino-operate ko ngayon dito sa Canada. Before I go on with the story of my business, bigyan ko muna kayo ng background kung paano ba nagsimula ang lahat. So, sa totoo lang, hindi ko pinalano mag-YouTube talaga. Yung unang YouTube video ko, nirelease ko noong 2021, and the only reason na naggawa ako ng YouTube video is because of this Australian guy na napanood ko. He was saying sa kanyang video na nagsimula siya sa wala from his YouTube channel, nakapag-create siya ng business, at yung business na yon ang kanyang nagiging source of income. He was able to leave and quit his job sa Australia, and naging full-time owner siya and operator ng kanyang business. Doon ako talaga na engganyo na magsimula ng YouTube channel. The following day, nag-start ako ng YouTube channel. At ang naging problema ko ngayon noon is hindi ko alam talaga kung ano yung niche ko. Ang gusto kong i-topic noon sa channel ko ay about financial management, investment, stocks. Yun ang gusto kong topic. Ang problema lang is, yung market ko at yung mga viewers ko, hindi yun ang gustong panoorin. Tuwing mag-release ako ng mga videos tungkol sa buhay ko rito sa Canada, paano ako nag-move sa Canada, ano ang mga trabaho dito sa Canada, marami ang nanonood. So, after 8 months, ganun yung naging pattern ng aking channel. Sabi ko, I think kailangan kong baguhin yung aking thinking na financial management, kasi hindi yun ang gusto ng market ko eh. At ito rin yung learning na gusto kong maituro sa inyo, na makinig kayo sa inyong viewers. Pag-aralan ninyo yung inyong analytics. Kasi kung meron kayong videos na nagva-viral at maraming nanonood, maggawa pa kayo ng videos na parallel doon sa video na nag-viral. After 12 months ng aking pag-YouTube, doon ko na-realize na hindi talaga ako mag-earn ng malaki sa YouTube advertising. Ang kinikita ko sa YouTube ads, magkano lang? $130, $150 per month. Napakaliit. So, yung idea na yon, dun ko talaga na-realize kailangan ko ng business mentor, kasi hindi ko alam kung paano magsimula ng business using my YouTube channel. And that's the time na kinontak ko si Coach MC. Kasi si Coach MC, she was already running her business. At yung business na meron siya, nakikita ko, alam ko, successful siya doon. And that's another thing na gusto kong i-share sa inyo. Kung kukuha kayo ng business mentor, make it a point na yung business mentor na yon is living the goal that you want for yourself. Kasi kung hindi, anong ituturo sa inyo ng business mentor? Wala. And noong maging mentor ko si Coach MC, doon ko naintindihan ang lead generation. Doon ko naintindihan na pag gumawa ka ng website, hindi ka lang basta gumagawa ng website. At yun ang naintindihan ko nung magkaroon ako ng business mentor. So nag-create kami ng bagong website, nagkaroon ako ng various lead generation documents, at nagkaroon ng direction yung aking YouTube channel. Ang aming mentorship ni Coach MC, nagsimula siya ng March 2022. Come October 2022, nagkaroon ako ng new sale, ng very first sale ko. And then November, December, January, hindi siya ganun kalaki, pero consistent siya. At yun ang isa pa sa mga gusto kong i-share sa inyo, hindi mabilis ang pag-create ng business. Maraming pagsubok, maraming stumble, maraming moments na sasabihin mo, give up na ako, ano pa, nakakapagod. Pero wag. Kasi yung goal mo andun pa eh, andito ka lang. October 2022, I had my first sale. Maliit lang siya. My very first sale was $2,000. In October 2022. Sa Pilipinas siguro malaki yun, pero dito sa Canada, maliit yun eh, $2,000. Pero the thing is, the following month, nagkaroon ulit ako ng sale. Maliit lang din, around 1,500. Tapos December, it was a zero sale for me nung December.
Pero come January, February, March, April, May, June, this year, continuous siya every single month. At ang average sale ko simula nung January hanggang this month, October of 2023, is $7,000 a month. So, ganun yung naging growth ng aking business. And the truth of the matter is, hindi ko siya ma-achieve kung ginawa ko siya mag-isa. Kasi hindi ko alam kung ano ang magiging proseso, paano ba ang direksyon, paano ang path, paano ang website, paano ba kumuha ng sales, paano ba mag-sales talk sa mga potential ko na mga kliyente. Lahat yan ay itinuro sa akin ng aking business mentor. At ito mismo ang aming advocacy ni Coach MC dito sa channel na to. Kung ikaw ay may YouTube channel and you have a certain following, it's absolutely a positive thing for you na mag-start ng business. Ang following ko sa YouTube ko is less than 15,000 viewers or subscribers. I have less than 15,000 subscribers. Pero ang income ko from my business is consistent. Ganun siya. So, hindi siya naka-base sa dami talaga ng iyong subscribers. Well, mas marami subscribers, syempre mas maayos, mas mainam, mas marami kang potential client. Pero mas importante na niche ang iyong market. Kasi kung all around the place ang iyong market, yung mga tao na nakita ka lang, tapos nag-subscribe lang, hindi naman talaga interesado sa iyong topic at sa iyong niche, then hindi siya yung niche market mo. Pero yung niche ko kasi, yung 15,000 na yon, talagang core yon, core group and core market na talagang interesado sa mga topics na ginagawan ko ng video. So, yun ang very brief story nung aking naging business. Ang first fiscal year namin just ended last month, which is September, and we just started our second fiscal year, which is ngayong October 2023 hanggang September 2024. Ang naging total sale namin for our first fiscal year, which was October 2022 hanggang last month, which is September 2023, was $55,000. Ngayon, this month, or this fiscal year hanggang September 2024, ang target namin is $120,000. Doble siya. And I know for a fact na doable ito. I have hired new staff para makatulong dito sa aming new goal, which is double. And go lang. I mean, magkaroon ka lang talaga ng plan, ng direction, at yung ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve, and keep your eyes on it, mangyayari at mangyayari kung ano man ang iyong gusto mangyari sa iyong buhay.